So, ang dami mong pinaiyak. And it's about time to share to them kahit sigret etong journey mo sa lahat ng mga nandito. Ilang years ka nag-work? Yes, Gian, mabilis lang. So, actually, I'm working as a waiter po for 5 years. So, just to, sa mga bago po ngayon, nag-work po ako 16 hours every day for 5 years. 10 years. So, kung beauty natin siya, para na siyang 10 years. So, meaning, ginagawa ko yung business na to while I'm working 16 hours dati. Wow! Na part-time pa lang po. Grabe, pinagsasabay mo. Napapagsabay, Gian. Ganun po siya ka-doable talaga. Grabe. Tapos, ano ang nakita mo sa negosyo natin? In the first place, bakit mo pa siya sinabay? Sinabay. Okay na yung work mo. Kasi, Tama. ang mahal ng restaurant mo. Ang Opo, mahal ng... Ang mahal dito, ay balita ko malaki ang tip nyo. So, wala buhay kayo talagang tips pa lang po, buhay na kami. Kaya ko na pumuhay yung family ko. But sabi ko nga, GM, no, kasi GM talagang nung time po na nag-start ako ng business. Again guys, I'm not into business. This is my first business. Wow. So nagtiwala ako, wala akong naiintindihan. Pero nakita ko na kayang kitain yung gusto kong kitain. Doon lang, yun lang yung paniniwala ko nung umpisa na, bakit hindi ko i-try? Kapag okay, then kikita ko. Kapag hindi, hindi. We need to risk naman talaga. To take risk kung anong bagay man yan, di ba? So imagine, ayan po si GM Rai, si Coach KM po yung nag-present sa akin ng business. Ayan po, habang may COVID ako. Sabi ko nga po, tama po yung GM. Ako po ito, sobrang dumis ko po. ba yan? Hindi naman namin sinabi. Ano po, diba? So sabi ko nga po, tama si GM Han, pwede namang hindi ko nagawin sa laki ng sahod ko, sa laki ng ipon ko. Pero nung twice na nagka-COVID ako, no work, no pay kami, dun yung time na naubos yung ipon ko, yung expenses ko dito sa Pilipinas, palaki ng palaki, hindi siya nagbawas, hindi siya nag-stop. That is the time, sabi ko, bakit hindi ko i-try? Grabe. So, next po natin dyan talagang imagine. Sabi ko, akala ko gagawin ko mag-isa. Sabi ko nga po sa inyo, wala po ang background sa pagre-negosyo na to. Pero grabe yung mga tao na tumutulong, yung mga leader, yung sponsor ko. Lagi kayo kinakamusta, lagi kayo sinusod, lagi kayo ina-update. Maging grateful kayo sa mga tao na yan. Grabe. Galing. Journey. Ayan, Grabe, next. GM. Ayan, GM, no? Hindi na umiyak, GM. Naiyak ko na doon ganyan sa upuan, eh. So, GM, the time na talagang sabi ko, this is the time na kailangan ko itodo yung negosyo. Sabi ko, kaya ako naging OFW para sa family. Mag-a-agree lahat ng OFW, mga international dyan. Lahat tayo naging OFW kasi gusto natin buhay yung family natin. Tama. For our future. Pero yung uuwian mo, family mo, wala na. Ibang level na siya. Diba? Kaya nga tayo nasa ibang bansa para sa kanila eh. Tapos yung naipon natin, wala na tayo pagkakagastusan. Nawala po yung ate ko nang hindi ko siya nakasama. Nasa ibang bansa ako. Umalis ako ng Pilipinas, magkasama kami, inuwihan ko siya, wala na siya. So that is the time na talaga sabi ko, kailangan ko itodo yung negosyo na to kasi kayang buhayin nito yung family ko nang hindi ako nagtatrabaho ng 16 hours po. Tama. Kaya GM talagang super talaga ako dito. Ito talaga yung naging deepest why ko kaya nga po tayo nandito eh. Not for ourselves, but for our family. Alam natin lahat yan. That is our common here dito talaga. Kasi ang iniisip mo, syempre, pag namatay ka na ng isa, syempre may mga next. Tapos, Tama, GM. pag dumating yung moment na yun, na may mga namamatay na pamilya mo sa Pilipinas at wala ka, ang hirap mag-decide eh, di ba? Ang hirap mag-leave. Ang hirap umuwi agad eh. Ang mahal kasi. Kaya ang iba yung pang-aeroplano nila Tama ba yun? Yung pang-aeroplano pinangpapadala na lang. So ito yung naging deepest why mo. Next. Yes, GM. So, again, baka yung sa lahat na nandito, baka inisip nyo, sobrang bilis na naging journey ko dito. Hindi, nag-start din po ako ng mga retailing. Ayan pa, next po, nag-wholesaling din ako, guys. Sumunod din ako sa proseso, sa culture ng Eralista. Grabe yan. From retailing, wholesaling, and of course, sobrang dami nating natutulungan, hindi lang yung mga kapwa natin OFW. Even, pati yung iba't ibang lahi, guys.
maniwala sa negosyo natin kung sino yung mga ibang Pinoy na sobrang tataas na pride, yung ibang lahi, kitang-kita nila na may future tayo dito sa negosyo.